Sino ang pinakamalakas na taong nabuhay sa mundo? Ito ay walang iba kundi si Samson. Ang kasaysayan ni Samson. Kwento ng buhay ni Samson ay nakasulat sa Biblia sa Old Testament sa libro ng Judges. Sino ba si Samson? Maliban sa pinakamalakas na tao sa mundo, si Samson ay isa sa mga naunang tao na isinugo ng Diyos para pamunuan ang mga Israelites. Matagal na panahon pagkatapos pamunuan ni Joshua ang mga Israelites patungo sa Canaan, ay sinundan itong pinamunuan ng mga taong tinatawag na judge o hukom. Hindi pa naitatag ang unang kaharian ng mga Israelites ng mga panahong iyon, kaya wala pa silang matatawag na hari, pero mayroong mga taong naatasan na pwedeng mamuno sa kanila sa panahon ng kalamidad o digmaan. Ito ang papel ng mga judge. Ang mga judge na ito ang sinusunod ng mga tao bilang kanilang pansamantalang leader sa panahon ng mga dilubyo. At isa na dito si Samson. Si Samson ang pangpito at huling hukom na namuno sa tao ng mga Israel. Sa pamumuhay ng mga Israelites sa Canaan ay hindi nila maiwasang gumawa ng mga kasalanan, kaya nagalit ang Diyos at sila ay hinayaang masakop ng mga Filisteo. Sa loob ng 40 taon ay nasa kontrol sila sa kapangyarihan ng mga taga-Filisteo. Isang Israelitang lalaki na nagngangalang Manoah ang hindi nabiyayaan ng mga anak dahil ang asawa niya ay baog. Sa pag-iisa ng kanyang asawa ay nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at sinabi nito sa asawa ni Manoah na magkakaroon siya ng anak na lalaki. Sinabihan siyang ingatan ang magiging anak na lalaki, na dapat ay hindi ito madampihan o masagi ng kahit anong maruming bagay tulad ng mga pagkaing madumi at alak o alkohol at mga nakakalasing na inumin, dahil ang batang ito ay magiging Nazirite para sa mga Israelita. Ang Nazirite ay isang espesyal na taong pinili ng Diyos para magsilbi sa Kanya, at bawal na siya ay uminom ng mga nakakalasing na inumin gaya ng katas ng mga ubas at kumain ng mga bawal na pagkain, at para kay Samson ay bawal putulin ang kanyang buhok. Sinunod nila ang utos ng Diyos at pinangalanan itong Samson. Sa paglaki ni Samson ay nagpunta siya sa Timna, at dito ay nakakita siya ng isang babaeng anak ng mga Filisteo na kanyang nagustuhan. Sinabihan siya ng kanyang mga magulang na maghanap siya ng ibang babaeng Israelita na kanyang gagawing asawa, dahil magkaiba sila ng paniniwala sa anak ng Filisteo. Ngunit sinadya ng Diyos na hindi mapapalitan pa ang desisyon ni Samson. Sa kanyang daan papunta sa bahay ng babaeng Filisteo ay nakasulubong niya ang isang lalaking leon na sa kanya ay umatake. Sa mga oras na iyon ay pumaroon sa kanya ang Espiritu ng Diyos at nabigyan siya ng napakatinding lakas na kanyang ginamit para matalo ang leon. Nakipagbuno siya sa leon at kanyang pinagpupunit ang leon gamit lang ang kanyang mga kamay. Hindi niya sinabi ang pangyayaring ito sa kahit sino man,
maging ang kanyang mga magulang. Pagkatapos nito ay nagtungo na siya sa kinaroroonan ng babaeng Filisteo at inihanda na ang petsa ng kanilang kasal. Pagkatapos ng ilang araw ay muli siyang bumalik para bisitahin ang babaeng kanyang pakakasalan, at sa kanyang daan ay nakita niya ang katawan ng leon na kanyang pinatay. Nakita niya sa loob ng katawan ng leon na pinamumugaran ng mga pukyutan, at kinuha niya ang mga pulot na ginawa ng mga ito. Sa kanyang pagpunta sa kinaroroonan ng babaeng Filisteo ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa mga Filisteo na dumalo sa kasiyahang ito. Dahil dito ay umalis at umuwi si Samson, kaya ang kanyang mapapangasawa sana ay inangkin ng ibang lalaking Filisteo. Nang malaman ito ni Samson ay nagalit siya at nanghuli ng 300 foxes. Siniliban niya ng apoy ang mga buntot ng mga foxes at pinakawalan sa taniman ng mga Filisteo na dahilan ng pagkasunog ng kanilang mga pananim. Nalaman ito ng mga Filisteo at napag-alaman nilang si Samson ang may kakagawan, kaya ibinaling nila ang kanilang galit sa kabiyak ni Samson. Sinunog nila ang asawa ni Samson kasama ang ama nito. Muling nagalit si Samson kaya inatake at pinatay niya ang karamihan sa mga Filisteo na sumunog sa kanyang asawa. Pagkatapos nito ay nagtungo si Samson sa isang yungib sa Etam para magtago. Nabalitaan ito ng kanyang mga kasamahan na taga-Juda, kaya 3,000 tao ang nagtungo sa yungib na kanyang pinagtataguan. Sumuko naman siya at siya ay ipinasa ng mga taga-Juda sa kamay ng mga Filisteo. Sa pagkakataong iyon ay muling nagpunta sa kanya ang Espiritu ng Diyos, kaya muli siyang nagkaroon ng pambihirang lakas. Pinunit niya ang nakatali sa kanyang mga kamay at kinuha ang buto ng donkey na ginamit niyang armas para pabagsakin ang 1,000 mga sundalong Filisteo. Dumating ang araw na nahulog ang loob niya sa isang babaeng nagngangalang Delilah. Sa kanilang pag-iirugan ay lihim na kasabwat ng pinuno ng mga Filisteo si Delilah. Inutusan nila ang babaeng alamin ang pinanggagalingan ng pambihirang lakas ni Samson kapalit ang daan-daang pilak na silver. Sa kanilang pagsasama ay palaging tinatanong ni Delilah kung paano maaaring maigapos si Samson nang hindi siya nakakaalis dito. 3 beses na sinabi ni Samson ang mga paraan kung paano siya magiging mahina at sinunod naman ito ni Delilah. Ngunit lahat ng ito ay pawang kasinungalingan, kaya palaging nakakawala si Samson na ikinagugulat ni Delilah. Dahil sa pagmamaktol ni Delilah ay naawa si Samson at sinabi niya kay Delilah ang kanyang tunay na kahinaan. Hindi pa siya nagugupitan ng buhok buong buhay niya dahil naidedika ang kanyang pagkatao para pagsilbihan ng Diyos. Kaya kung kakalbuhin o puputulin ang kanyang buhok ay mawawala ang kanyang pambihirang lakas. Nang malaman ito ni Delilah ay nagpadala siya ng mensahe sa mga Filisteo tungkol sa kahinaan ni Samson. Dumating ang mga Filisteo, bit-bit ang pabuya ni Delilah na daan-daang pilak
na silver. Pinatulog ni Delilah si Samson sa kanyang mga hita, at nang makatulog na ang bida ay tumawag siya ng mga Filisteo na pumutol sa buhok ni Samson, saka siya iginapos. Sumigaw si Delilah na parating na ang mga Filisteo na ikinagising ni Samson. Sinubukan niyang mag-umalpas sa tali, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na siyang lakas dahil sa pagkakaputol ng kanyang buhok. Hinuli siya ng mga Filisteo at dito ay pinahirapan at tinanggal ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay saka siya ikinulong sa kulungan kung saan puwersahang pinagtatrabaho ang mga bilanggo. Dumating ang panahon na ang mga Filisteo ay nagdiriwang at sumasamba sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Nagdiriwang sila sa bahay-sambahan ni Dagon at naghahanda ng kanilang mga alay. Sa kanilang kasiyahan ay pinatawag nila si Samson mula sa kulungan para sa kanilang ikasisiya. Dahil bulag na si Samson ay kinailangan niya ng alalay para sa kanyang paglalakad. Sinabi niya sa alalay na ipunta siya sa kung nasaan ang pinakahaligi ng templo na kanilang kinaroroonan. Hindi na binigyang pansin ng mga Filisteo na muling tumubo ang buhok ni Samson. Sa pagkakahawak ni Samson sa haligi ng templo ay muli siyang nanalangin sa Diyos na muli siyang bigyan ng pambihirang lakas sa kahuli-huliang pagkakataon. Narinig ito ng Diyos at muling pumunta sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Buong lakas niyang itinulak ang pinakahaligi ng templo at ito ay naputol, na siyang dahilan ng pagkagiba ng templo ni Dagon. Dito ay namatay ang mahigit 3,000 mga Filisteo. Sinabing mas marami pa siyang napatay sa kanyang pagkamatay kaysa kanyang napatay noong siya ay nabubuhay pa. Kinuha ng mga kamag-anak ni Samson ang kanyang labi at inilibing sa tabi ng kanyang ama na si Manoah. Ito ang kwento ni Samson, ang pinakamalakas na tao sa buong kasaysayan ng mundo.